Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared, mga babayan. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in God's green earth. At maraming pong salamat sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to subscribe sa ating pong Coach Jared Live YouTube channel. Pa-follow po tayo sa ating Facebook page, Tambayan ng mga Cocheros. At sa ating pong second channel din, yung Coach Jared Highlights. Kasama mapapanood nyo po ang ating mga future racket. Oo, abangan nyo po yan. Meron po tayong bagong gagawin. Oo. At abangan nyo po yan, mga kababayan. Darating tayo dyan. Oo. Okay, so mga kababayan, pag-usapan natin ito ngayong bagong balita tungkol po, bagong update tungkol sa flood control projects. Apparently, eto pong si Chis Escudero ay hindi na itinanggi. Kapala na ng buka. Hindi niya itinanggi na siya ay nagbago ng budget, nag-insert ng mga pondo sa 2025 budget. General Appropriations Act, mga babayan. Iba na talaga. Masyado na mayabang. Oo. Pero again, mga babayan, hindi rin naman kasi illegal yung amendments or insertions. Ulitin ko po kaya malakas ang loob ni Escudero kasi hindi ho illegal ang pag-i-insert. Hindi ho illegal ang amendments. Ang illegal po, mga babayan, ay yung paggamit mo ng sistema ng insertions para maka-kickback. Yun po ang illegal. Tawag ho doon plunder. Plunder ho yun. Tapos, para makapag-plunder ka, mga kababayan, ang gagawin mo ay tawag dito, magbabribe ka ngayon ng mga tao. Ibabribe mo ang DPWH District Engineer, ibabribe mo ang mga miyembro ng DBM, ibabribe mo ang COA, ibabribe mo ang mga bidder. Magpapanalo ka ng isang bidder na pabor sa gusto mo mangyari. Yun ay bribery. Pwedeng direct bribery, pwedeng indirect bribery. So, mga kababayan, again, kaya nga very complicated itong usapin ng flood control. Kasi lahat tayo ay parang kinukondisyon ng mainstream media at ng mga DDS na porke ikaw ay nag-insert, ibig sabihin, nangorap ka. Hindi ho kasi ganun Opo, hindi ho kasi ganun. Hindi ho kasi ganun, mga kababayan. Ang corruption po ay nangyayari sa implementasyon. If anything, the insertion only shows motive. Pero wala akong nakukulong sa motibo. Wala akong nakukulong sa motibo. At ang motibo ay magmamatter lamang kung kulang ng ebidensya at yung may mga qualifications para maging i-consider ang motibo sa isang criminal act. So, mga kababayan, malabo kasi. Kaya siguro medyo malakas ang loob nitong Chis Escudero na aminin na siya ay may insertions. Pero tingnan natin. Kasi may ICI naman para mag-imbestiga tungkol dyan. Oo. Pero mga kababayan, isa ho sa mga sumabog na balita sa araw na ito ay hindi pa po pala natatapos ang awitin ni Bryce Hernandez. Meron pa siyang second album. Matapos niyang kumanta na si Joel Villanueva at si Jinggoy Estrada ay kasama sa mga senador na nabigyan ng payola, nabigyan ng kickback. Matapos niyang sabihin yan, mga kababayan, umawit na naman siya. Meron daw posibilidad na siya ay mag-record ng bagong album at mas marami siyang ilalabas na pangalan, mga kababayan. According to his lawyer, na si Attorney Fortun, na mas marami parang senador ang nakalink sa flood control, mga kababayan. Sa korupsyon ng flood control. In fact, ang sabi po ni Attorney Fortun ay 6 na senador daw ang posibleng mastermind o posibleng mga tawag dito, mga nagpondo ng flood control
scam. Sila yung mga kumikbak. Oo. Ito yung balita tungkol dyan. Panoorin natin. Kinumpirma ng abogado ni dating DPWH Engineer Bryce Hernandez na 4 na kasalukuyan at 2 dating senador ang dawit sa maanomalyang flood control projects. Nakatutok si Mariz. So, 4 na elected, current 4 na incumbent senators, tapos 2 former senators. 4 na incumbent, tapos 2 former senators. Sino kaya sila? Sino kaya? Tataka ko sino kaya sila lahat. Panoorin pa natin. Well, at least ngayon, confirm, alam naman natin na sinabi na ni Bryce Hernandez si tao dito, si Joel Villanueva, si Jinggoy Estrada, at si Bong Revilla. Ito former. Si Saldico, syempre sa Congress naman yan. So, sa Kamara de Representante. So, alam na natin mga kababayan na 2 incumbent ang kumpirmado na. Si Villanueva at si Estrada. 1 former. So, may isa pang former senator. Sino kaya, guys? At sino pa yung 2 na posibleng dumagdag na current senators? Oo. Mamaya tingnan natin, hulaan natin kung sino, mga kababayan. Panoorin natin pa. Mariz Umali. Gabi po. True phone. Ang pasabog ni dating DPWH Engineer Bryce Hernandez hindi pa raw tapos. Depende sa mga makikita sa computer na itinurn over niya sa DOJ. Pwede pa raw may iba pang senador at iba pang mga mambabatas ang mapangalanan. Ayon yan sa abogado niya si Attorney Raymond Fortun. Si Bryce, sinabi niya na yung salaysay na binigay ni Engineer Alcantara ay kulang pa. Meron siya mga binanggit sa akin ng mga pangalan. Base ito doon sa kanyang recollection of yung mga tao na meron silang mga naipasok na mga proyekto dito sa Bulacan. Again, mga proponents noong mga projects. Yung proponents. Kinumpirma niya ang ulat na abot sa 4 na kasalukuyan at 2 dating senador ang madadawit. Pero hindi raw sila magpapangalan basta-basta hanggat walang ebidensya. Sa ngayon 3 senador. May hula ako, mga kababayan. May hula ako doon sa 4 na current senators at may hula rin ako doon sa 2 na dating senador. Oo. Okay, game, mga kababayan. Hulaan lang muna natin. Hulaan lang muna natin. Well, obviously, alam naman na natin, sa current senators, si Villanueva at si Estrada ay napangalanan na. At isa na former senator. Okay. Dagdagan natin. Sino pa ba ang mga elected senators na involved sa construction? Kahapon, binlog natin, mga kababayan, si Mark Villar. Kahapon, kung papanoorin nyo isa nating video, mga kababayan, sinabi ho sa isang balita na si Mark Villar ay nakitaan ng humigit kumulang 18 bilyong piso ng kontrata para sa kanyang pamilya na Mark Villar, ng pamilyang Villar at para sa pamilya ng Aguilar. Mga kababayan, sa mga hindi po nakakakilala kung sino yung Aguilar, sila po ang political scion ng Las Piñas. Sino po ba ang konektado, ang tulay sa gitna ng Villar at ng Aguilar? Walang iba kung hindi si former Senator Cynthia Villar. Bakit? Kasi dati siyang Aguilar. Aguilar ho muna siya bago siya naging Villar. Oo. Aguilar ho kasi siya. Oo. So, medyo nagkaroon ngayon tayo ng, medyo lumawak ngayon ang ating espekulasyon. So, Villanueva, current senators, Villanueva, Estrada. Okay? So, dagdagan pa natin ng isa. Si Mark Villar.
Posible lang naman to. Possibility lang naman ito base sa balita. Ngayon, meron pang former senators na si Bong Revilla na na-mention na, and the mother, Cynthia Villar. Oh. So, meron ka ng 5. May 5 ka na. Okay? So, meron kang Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, Mark Villar, tapos, so may 3 ka ng current senators. Tapos may 2 kang former. Si Bong Revilla na minention ni Alcantara at posibleng si Cynthia Villar. Ngayon, kulang pa tayo ng isa kasi ang sinabi ni Bryce Hernandez 6 senators daw. Posibleng 6 senators. Sino ngayon yung pang-6? Tingnan natin. Ang hula ko, si Senator CLTG. So, si Senator Bongo. Mga kababayan. Oo. Kutob ko lang naman yan. Again, I'm just basing all of these things sa balita. Kasi sila yung mga naging connected rekta sa construction projects. Diba? Si Henry Alcantara, nilaglag si Joel Villanueva, nilaglag si Jinggoy Estrada. 'Di ba? Tapos si Bilyonaryo, nilaglag si Mark Villar. Tapos si PCIJ, nilaglag si Bongo. Sa mga previous senators or sa mga former senators, si Bilyonaryo, nilaglag ang nanay ni Mark Villar, si Cynthia Villar. And of course, si Henry Alcantara, nilaglag si Bong Revilla. Kompleto ngayon yung 6 mo. Kompleto ngayon yung 6. The Evil 6. Oo. But again, mga kababayan, haka-haka lang yan. Yan po ay base, again, sa mga balitang lumabas. Okay? Wala po akong personal knowledge. Ito po ay base lamang, again, sa mga balitang lumabas kay Philstar, kay Bilyonaryo, at kay PCIJ. So, tuloy na natin itong video. Senador nang nabanggit, sina Senador Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at dating Senador Bong Revilla, lahat tumanggi na sa alegasyon. Hanggang hindi pa talaga na-unseal at nabubuksan yung laman nitong computer, mas minarapat po niya na hindi na lang po muna magsasalita para hindi siya nagtuturo ng mga tao kung sino yung mga personalidad, kung ilang bang senador talaga ito, kung whether incumbent or whether ex-senators. Sa kanya, it is better na hawak na mismo yung mga dokumento na meron na siya, para mas mabuti at mas malinaw at mas detailed yung kanyang nasasabi tungkol dito. Ang sigurado, sabi ni Fortune, may mga ebidensya pang ibibigay sa Hernandez sa Department of Justice para suportahan ang testimonya niya. Mukhang matutuloy nga ang second album ni Bryce Hernandez, guys. Round 2. Understand na meron pang mga 2 to 3 boxes na hindi pa nga na-turn over then. Sabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson, nasa DOJ na ang mga nakuhang ebidensya kay Hernandez, gaya ng computer at mga folder kaugnay sa investigasyon sa flood control projects para ma-preserve at maisama sa investigasyon. May sworn statement na raw na ibinigay sa DOJ si Hernandez. Bukas, magpapatuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Imbitado pa rin si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at inaasahang dadalo ito. Sa pahayag ni na DPWH Engineer Henry Alcantara, si Bernardo ang kausap niya sa pagbaba ng pondo at kung sino ang proponent o mambabatas na mabibigyan ng porsyento. Kay Bernardo rin daw dinadala ang cash na para sa mga proponent. Convey lang. Meron siyang naunang affidavit, magsusupplemental daw siya because the affidavit that was sent to us earlier, that was before Alcantara testified yesterday. So ngayon, after hearing the testimony, nagpasabi na magsusupplemental. I don't know, wala ko idea. Then saying too much, sir, sa affidavit ba niya may mga names din siya? Wala akong idea. Let's see tomorrow. Siya magiging susi dyan kasi siya yung naglagay sa kanila dito sa Bulacan . So, siya yung parang tinuturo nila lahat, silang tatlo.
Malaking tulong naman daw ang pagsailalim sa testigo sa protective custody ng DOJ para makapagsalita sila sa Senate Blue Ribbon Committee. Kung protected witness siya, I believe mas makakasalita ng malaya yung tatlong DPWs, pati sila Diskaya. Kasi yun din hinihingi nila di ba? Protection para ibigay nila yung ledger. So I believe tama lang yung direksyon na yun. Posible raw na huling pagdinig na ng Senate Blue Ribbon Committee ang gagawin bukas. Pero depende pa rin daw kasi may ito ICI sa mga bagong ebidensya maaaring lumutang. Lahat naman daw ng ebidensyang ito ay ito turn over sa ICI. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatuto. Actually, kung may ICI na, parang there's no need para ipagpatuloy pa yung Blue Ribbon Committee hearing. Nothing against Senator Ping Lacson. I think he's doing a good job. He's doing a great job pagdating sa pagiging Blue Ribbon Committee Chairman. Pero dahil kasi meron ka ng ICI, siguro ang value na lamang ng Blue Ribbon Committee hearing ay para siguruhin na yung batas na gagawin para ma-prevent, para mapigilan ang patuloy na paggamit o pang-abuso ng sistema ng insertions para makapag-nakaw ng maka-kickback ng pera ang mga senador at kongresista ay mapigilan. Kasi alam nyo mga kababayan, hanggat hindi ho kasi nagkakaroon ng mas transparent na proseso sa pag-handle o sa paggamit ng pera ng bayan, patuloy hong magkakaroon ng pangit na sistema ng paggamit ng pera ng Pilipinas. Paggamit ng pera ng bansa. At habang patuloy po yan, magpapatuloy ang korupsyon hanggat kasi madilim yung sistema, hanggat opaque, hanggat malabo, hanggat kailangan talaga, kitang-kita mo yung proseso Mula sa insertions ng NEP, hanggang simula DBM, hanggang sa committee hearings sa Kongreso, hanggang sa bicameral conference, hanggang sa pagpirma at pag-veto ng presidente sa mga ilang line items. Kailangan ho talaga yan transparent. Oo, at mga kababayan, doon ho umiikot ang sistema ngayon ni Chis Escudero. Oo. Doon siya ngayon umiikot doon sa gray area ng insertions. Bakit? Ito kasi yung sinabi niya sa isang interview. Dumating ngayong araw si dating Senate President Francis Chis Escudero sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito ay matapos maimbitahan upang maging resource person, kaugnay pa rin ang ginagawang investigasyon ng ICI sa mga anomalya sa flood control projects. Ayon sa senador, kasama sa natanong sa kanya sa nasabing pagdinig ang proseso at ilang issues sa 2025 national budget. Kinumpirma ni Senator Escudero na totoo at mayroon naman talagang pagbabago sa National Expenditure Program o NEP na nanggagaling sa Senado at Kamara. Yes, kasi totoo naman talaga may amendments na nanggagaling sa mga mambabatas, may amendments na nanggagaling sa parte ng Senado sa mga senador. Mga kababayan, ingat lang po tayo sa sa language na ginagamit ni Senator Chis Escudero. Take note, hindi ho niya ginagamit ang salitang insertions. Ulitin ko, hindi ho niya ginagamit ang salitang insertions. Ang ginagamit ho niyang salita ay amendments. Bakit? Kasi po, yun po kasi ang legal na tawag sa mga insertions. Pag kasi insertions, mga babayan, iisipin mo, okay, corruption. Bakit? Kasi, yon ang forma ng mainstream media. Pag sinabi mong budget insertion, ito ay illegal, ito ay para sa korupsyon. Take note mga kababayan, ang sinasabi ni Chis Escudero ay amendments. Pero kung pag-aaralan mo ang definisyon ng parehong salita na ito, na budget insertions at budget amendments, iisa lamang po ang ibig sabihin niya. Binabago mo yung nakasulat sa National Expenditure Program, dadagdagan mo o babawasan mo. Yun lang yun. Ang budget insertion ay ang pagdagdag. Pwede ring pagbawas. Kasi ilalagay mo sa iba. Ang budget amendments ay ang pagbabago na pwede mong dagdagan at pwede mo ring bawasan.
ang budget. Di ba pareho lang? Pero ang ginagamit na salita ni Cheese Escudero ay budget amendments. Bakit? Kasi ho, sa tunog ho kasi at sa libro, yun ho ang legal amendments. So basically mga kababayan, dito ho sa kanyang interview na to, inamin niya na nag-insert talaga sila. Inamin ho niya na nag-insert ang Senado ng budget. Practically, inamin niya mga kababayan na siya ay nag-insert ng 142.7 billion pesos. Oh, ito ho yun ano? Yung BICAM insertions. Oh. Ito ho yun mga kababayan. Practically, inamin na ho niya to. Pero ang sinasabi ho niya, hindi naman illegal. Hindi naman illegal ang ang insertions Hindi naman illegal ang amendments In fact, makikita niyo pa sa Constitution na yun talaga nakasulat, they can amend. They can amend the General Appropriations Bill or the National Expenditure Program. So, ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan na kailangan maging mas malinaw pa ang ating batas pagdating sa pagbabudget at sa buong proseso ng budgeting. Mga mambabatas, may amendments na nanggagaling sa parte ng Senado sa mga senador. These are amendments, whether it's you call it insertion, whether may kumita, may pinagkakitaan, ang question ay amendment ba yun, sa pagbabago ba yun sa national budget o hindi. Ang NEP ay hindi perpekto. See? Sinabi na rin niya mismo doon sa mismo interview. He practically admitted to the 142.7 billion peso insertions. Ang sinasabi lang niya, wala namang problema dun Ang problema nasa implementation. See? Yun ho yung sinasabi natin mga kababayan. Kailangan magkaroon ng pagbabago sa ating batas mismo sa kung paano ginagawa ang budget. Paano ginagawa ang procurement? Mukhang magkakaroon na ang pag-aamyenda sa procurement law. Baka mas magiging mahigpit or baka mas magiging transparent pa. Mas kitang-kita. Magkaroon pa ng mga karagdagang requirements para mas transparent. Baka pati sa budget, baka sa DBM pa lang, sa level pa lang ng DBM, magkaroon na ng mga batas na magiging guideline sa pagsusulat ng budget. So mga kababayan, imagine, dito ho ngayon gumagalaw si Cheese Escudero sa gray area. Wala namang illegal pag nag-amend ka Wala namang illegal pag nag-insert. Again mga kababayan, ang Criminal Act ay nag-uumpisa hindi po sa pagbabudget. Nag-uumpisa po yan sa paggamit. At yun po yung ginawa allegedly ni Villanueva, ni Estrada, ni Bongo, ni Mark Villar, ni Bong Revilla, at ni Cynthia Villar. Na nakinabang sila sa implementasyon ng mga proyekto. Na doon sila kumikbak. But again mga kababayan, yan po ay malayo pang usapin. Opo, kailangan patunayan pa po, kailangan mayroon pa po mga ebidensya, makita po yung mga iba't ibang mga acts that yung mga that fit the different elements of plunder, of bribery and indirect bribery. Maano pa ho yan, matagal pa ho yan mga kababayan. At buti na lang po meron pong ICI na maggagawa po ng investigasyon dyan. At sana po ma-institutionalize na ang ICI. Ibig sabihin, maging opisyal na po itong departamento ng ating gobyerno. Para ito po, ang mga kababayan, ang maging parang PCGG for all things infrastructure related. For all things corruption in the infrastructure programs of the Philippines. Or better yet, mga kababayan, amyendahan na lang po ang EO number 1 ni Cory Aquino.
that formed the PCGG. Para may silbi naman po ang PCGG, pinopondohan ng gobyerno pero walang silbi. Puro talo. Diba? So what's the point of having the PCGG? Total naman, they're the Presidential Commission for Good Government. O di amyendahan na lang ang mandato ng PCGG. Dagdagan ng mga corruption ng ibang gobyerno. Corruption ng infrastructure programs. Corruption sa mga iba't ibang proyekto ng gobyerno. Mga kababayan, there is corruption hindi lang po sa infrastructure. Ito nga kay Zaldico, pati computer pinatulan. Dapat po talaga magkaroon ng single investigating body dyan. At sana po, merong makarealize na si PCGG is actually a good fit. Aamyendahan lang ang kanyang mandato. So mga kababayan, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream. At live stream sa ating video po. Maraming pong salamat sa inyo patuloy na pagsuporta sa ating channel. And please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see you in our next Coach Jared Live, guys. Bye everyone. See you next time.